Una sa lahat, I'm military. I'm from Armed Forces of the Philippines. matapang na nangatwiran ang babaeng yan nang masita sa bahagi ng EDSA busway sa Makati. Ayaw niyang ipakita ang kanyang lisensya sa mga enforcer. Paglalahad niya, may kamag-anak raw siyang may mataas na ranggo at kasali rin daw siya sa joint military exercises ng militar. I'm from Balikatan. Yes po, ma'am. Balikatan kami. Yes. Yan at iba pang mga pasaway na nahuli sa busway. Abangan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-12 araw ng Abril taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida nagpahayag ng pangamba sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Mas maraming joint maritime exercises sa tatlong bansa asahan daw sa susunod na taon. No agreement. As is, where is. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit na wala na siyang kasunduan sa China at wala ring isinuko ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pastor Apollo Kibuloy, nagtatagulang daw sa mga bundok sa Davao City ayon mismo kay dating Pangulong Duterte. May mensahe rin si Digong sa kanyang kaibigan. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Sunog sumiklab sa Parola Compound sa Maynila. Pangatlong sunog na yan sa Tondo ngayong linggo. Presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba na namang tumaas sa susunod na linggo. Celebrity host binastos umano ng isang male model sa Quezon City. I-report kita, maniwala ka sa akin. Sa pool sa CCTV, kaserolang may lamang adobo ninakaw ng mga kawatang nakamotor sa Nueva Vizcaya. At sa Frontline Showbiz, bagong ayuda sa Kat Den fans. Alden Richards dumalo sa house blessing ni Catherine Bernardo. Sinundan sa condo unit, hinawakan sa baywang at tinangkang halikan. Ganyan na ang naranasan ng isang celebrity host mula sa isang male model sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang niya, si Rainiel Pawid. Anong unit mo? Tama ka! Matapang na kinumpronta ng celebrity host na si Sean Dominguez ang lalaking nang bastos umano sa kanya nang papasok na siya sa loob ng kanyang condo unit sa Quezon City. Binidyohan ni siya ng salarin at saka sinabihang ire-report. I-report kita, maniwala ka sa akin. Tumakbo naman ang lalaki at nadulas pa sa hagdan. I-report kita. Manyak ka, leche ka. O ano, bobo. Agad nag-viral ang video online at nagpahayag ng suporta ang netizens kay Sean. Kinilala ang suspect na si Shervy Torno, 25 anyos at isang model. Base sa investigasyon ng Quezon City Police District, kahapon nangyari ang sexual assault. Nagkasabay raw sa elevator ang biktima at suspect. Sinundan ng lalaki si Sean at nang papasok na ito sa kanyang unit, kinausap na ng suspect si Sean at tinanong kung ano raw ang kanyang Facebook dahil ang ganda raw ng biktima. Pagkasabi niyan, hinawakan ng lalaki ang bewang ni Sean at nagtangka siyang halikan. Dito na pumalag ang biktima at saka binidyohan ng suspect na nauwi sa kanyang pagkaka-aresto. Sasampahan na ng kasong foiled sexual assault si Torno. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagsori si Senador Chis Escudero matapos amining driver ng pamilya niya ang nahuling nagmamaneho sa sasakyang may plate number 7 na dumaan sa EDSA busway kahapon. Nasa Frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Umamin na si Senator Chis Escudero na sa kanya ang protocol plate number 7 na nakitang nakakabit sa itim na SUV na nahuli matapos dumaan sa EDSA busway kahapon. Huminto at nagbigay naman ng lisensya ang driver ng parahin ng enforcer ng MMDA. Pero habang tinitiketan, biglang humarurot palayo ang sasakyan. Paglilinaw naman ni Escudero, hindi niya otorisado ang paggamit sa protocol plate. Driver daw ng kamag-anak niya ang nagmaneho sa sasakyan, pero wala na siyang binigay na ibang detalye.
Aminado naman ng senador na may kapabayaan din siya sa nangyari, kaya humingi siya ng paumanhin sa publiko at sa mga kasamahan niya sa Senado. Paglilinaw niya, hindi rin niya personal na ginagamit ang inisyong plaka sa kanya, kaya nagpasa siyang isurrender na rin ito sa Land Transportation Office o LTO. Inutusan na rin daw niya ang nahuling driver na harapin ang inilabas sa show cause order ng LTO para magpaliwanag. Sa panig naman ng Department of Transportation, kinumpirma nilang tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng tumakas sa driver. Nag-iwan naman po ng lisensya, so hinihintay po namin siyang pumunta sa LTO to get his license at definitely not only fines pero may sanction po yun dahil siya po ay tumakbo. Sa ilalim ng Executive Order No. 56 na inilabas si Pangulong Bongbong Marcos, pwedeng ma-revoke ang authorization, kumpiskahin ang plaka at patawan ng kasong administratibo ang sino mang mang-aabuso sa paggamit ng protocol license plate. Bukod pa yan sa hiwalay ng multa sa pagdaan sa EDSA busway na naglalaro sa 5,000 hanggang 30,000 pesos. Muli rin nagpaalala ang MMDA sa publiko na sumunod na lang sa batas trapiko. Paiigtingin din daw nila ng LTO ang panghuhuli sa mga gumagamit ng hindi otorisadong license plate. Ang isa po sa nakikitang remedy dyan ay mag-reissue ng bago na may QR code na may code din para naka-indicate kung kanino at mas madali pong ma-determine kung kanino po yan. Para in case po na may mga violations, madali din pong ma-identify. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Viral ang isang babaeng motorista na nagpakilalang miyembro ng Armed Forces of the Philippines matapos siyang sitahin dahil din sa pagdaan sa EDSA busway. Nakipagtalo pang babaeng driver sa enforcer at tumangging magpatiket. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Yung driver's license niyo po, ma'am. Pamangkin ako ni Major General Reyes. Yes po. Mario Reyes. So, wag mo akong aanihin. Tila nagbanta ang babaeng driver na ito matapos hulihin sa southbound lane ng EDSA Guadalupe kagabi matapos dumaan sa EDSA busway. Nagpakilala siyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. I'm military. I'm from Armed Forces of the Philippines. Nasa iyo yung ID ko. I'm Major Miguel. Hindi naman umubra ang palusot na yan sa sumitang enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Nakipagmatigasan pa rin ang babaeng motorista. Nagpakilala siyang PhilAm at kasama sa balikatan exercises. Ilang beses nang hiningi ng enforcer ang kanyang lisensya, pero paulit-ulit siyang tumangging ibigay ito. May karapatan po kami kumuha ng driver's license. Ayoko, hindi ka binigay. That's why next time pinakadadaan dito. Nang kuhanin ng enforcer ang plaka ng sasakyan, agad umalis ang babae. Sagot naman ng AFP, hindi miyembro ng sandatahan ng babaeng driver. She wanted to get out of a traffic violation and so she misrepresented herself as being part of the AFP. Yung pong Major General Reyes is not within our ranks. He is not from the AFP. As initial checking, we do not also have that personality within yung sinabi niyang office na minention niya dun sa video that was posted. Ayon sa Department of Transportation, hindi ito ang unang beses na may pasaway na dumaan sa busway at nagpakilalang mataas na opisyal. Maganda ang naging reaction ng enforcer. Kalmado siya. Ganyan. So kahit na ano yung pagka-privilege noong motorista, ay hindi pinatulan ng so hindi in-escalate ang sitwasyon. Pero still, what we want to emphasize is hindi nababago yung rules. So hindi siya kasama sa mga allowed or exempted na gumamit ng busway. Maraming mga private car pero naglabas ng ID ng pulis. Ang daming klaseng mga gustong ipakitang hindi kami sakop niyang batas nyo. Hiling nila sa Land Transportation Office maglabas ng show cause order dahil sa nangyari. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng babaeng driver. Sa bahagi naman ng EDSA busway sa Pasay, isang SUV na may plakang number 8 ang tumakas sa mga otoridad matapos siyang sitahin. Muntik pa raw masagasaan ng enforcer na sumita sa pasaway na motorista. Hindi na ito nahabol ng mga otoridad. Ang plakang number 8 ay ibinibigay sa mga kongresista. Hanggang kaninang umaga, tuloy ang paninita ng SAICT sa mga pasaway na dumaraan sa EDSA busway. Ang rider na ito, nakipagsagutan pa sa mga enforcer. Property ko yan
Huwag mong mukon eh. Pagkakbo mo kami, hindi ko tatakbuhan. Ibalik mo yan, sir. Kasi siya kawardiya. Akin na. Paano na lang, sir, ang kawardiya, sir? Akin na. Simple lang naman yan, sir, eh. Kawardiya, siya kalisensya lang naman, eh. Simple lang yan, sir. Palusot ng rider, sinubukan niyang iwasan ng isang sasakyan kaya siya napunta sa busway. Iniiwasan ko lang yung bus lane po. Opo, sir, pero hindi ako totally pumasok sa yung dire-diretso hanggang doon sa ano. Eh kasi sir, ang nakita ko kasi nila, pumasok kayo sa bus lane. So hindi naman po magsisinungaling ang mga kasama ko, sir, eh. Hindi naman ito umubra sa mga enforcer dahil malayo pa lang ay nakita na nilang rider na dumaraan sa EDSA busway. Umabot ng mahigit kalahating oras ang pakikipagtalo ng rider sa mga otoridad. Sa huli, binigay niya rin ang kanyang lisensya. Ibibigay ko talaga yung lisensya ko. Umiiwas lang naman talaga ako, nakita nyo eh. Walang official receipt or certificate of registration ng rider, kaya 2 violation ticket ang inisyu sa kanya. Karamihan din sa nahuli kanina ay mga ambulansya ng LGU. Giit ng mga driver nito, hindi nila alam na bawal silang dumaan sa busway kung hindi emergency. Dati po sir, dito na po kami talaga nadaan ay pag po kami papunta po dyan sa ospital. May multang aabot ng 30,000 pesos sa mga hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Posible ring ma-revoke ang lisensya ng driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Parola Compound sa Maynila kaninang umaga. Wala nang naisalbang gamit ang ilang residente sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mula sa malayo pa lang ay kita na ang makapal na usok mula sa mga nasusunog na bahay sa Parola Compound sa Maynila, alas 11 ng umaga kanina. Paitim ng paitim ang usok habang tumatagal. May ilang residenteng umakyat na sa bubong para buhusan ng tubig ang napakalaking apoy. Mabilis na kumalat ang apoy, kaya ang ilang nasunugan wala nang nagawa kundi manood habang natutupok ang kanilang mga bahay. May ilang napagsalba pa ng gamit at pumwesto sa gilid ng kalsada, pero may ilang naagarang lumikas. Hindi rin, biglaan lang eh. Tumakbo lang din naman kami. Pagdating namin, malaki na yung apoy po. Wala kami nasalba. Wala, nakataranta kami. Dahil malapit na apoy eh. Nahirapan ang mga bombero sa pag-apula sa apoy dahil makitid ang mga daan. Inabot din ng higit 1 oras bago naapula ang apoy. 20 bahay ang natupok at 50 pamilya ang apektado. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sugatan ng 2 sakay ng isang kotse matapos banggain ng isa pang kotse sa Antipolo City. Tila nakikipagkarera daw ang kotseng nakabangga. Nasa Frontline na balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. UP-UP at nakataob ang greng na kotse na ito nang maabutan ng News 5 sa sumulong highway sa Antipolo kaninang madaling araw. Di kalayuan, makikita ang isa pang kotse na black and white na UP rin ang harap at basag ang windshield. Base sa investigasyon, pasado 1:00 ng madaling araw nang masagi ng humaharurot na black and white na kotse ang green na sasakyan sa pababa at palikong bahagi ng sumulong highway. Yung Honda Civic medyo mabilis base ron sa kasama rin at bilang nag-drift, lumikong ganon, pagkaliko, nabangga sa puwit yung Toyota Vios, kaya siya tumaob. Hindi na naabutan ng marumispon ng rescuer ang mga sakay na nakabanggang kotse pagdating sa lugar. Tanging ang mga sakay ng nakataob ng sasakyan at mga wasak na kotse na lang ang inabutan nila. Ang isang sakay ng tumaob na kotse na si John Felix, nasugatan sa balikat. Kwento niya, tila nakikipagkarera sa isa pang sasakyan ang kotseng nakabangga sa kanila bago mangyari ang aksidente. Ang bilis po kasi may nagkakarera sila eh. May kasunuran pa po yung yung bumangga po sa amin eh. Dito po kami, nasa outer lane po kami. Ang nangyari, narinig po namin yung gulong ng kumiskis na. Tapos nakita na po namin dito, tinumbok na po kami, nag-drift po siya. Bukod kay Kabanga, sugatan ang isa pa niyang kasama. Patuloy namang hinahanap ang driver ng nakabanggang sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa pool sa CCTV, ang shoplifting na ginawa ng isang lalaki sa isang grocery store sa Baguio City. Naaresto ang suspect na makorner ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez.
Sa kuha ng CCTV na ito sa Baguio City noong Martes ng umaga, tila tumitingin lang sa mga paninda sa grocery store ang isang lalaki na naka-blue t-shirt. Pasimple itong lumapit sa shelf at kumuha ng paninda. Agad niya itong isinilid sa kanyang bag at saka umalis. Nakita ito ng ilang staff at sinubukang kumprontahin ang lalaki. Tinangkapan niyang takasan ng mga tauhan ng grocery. Nung sinusundan po, nung pong check yung lalabas na siya, pina-check yung bag niya. Ayaw niya, bigla niyang tinapos ang kamay, tapos tumakbo na siya. Hinabol na po ng mga kasama ko. Tsaka po yung nagbabantay doon sa labas, hinabol din. Kaya nahuli doon sa may, sa may police station na kinuyog na siya. Na corner ang tumakas na shoplifter ng mga kawani ng Public Order and Safety Division ng lungsod at dinala sa istasyon ng pulis. Yung ating mga enforcers, napansin nila na may nagra-rush na tumawid na parang may hinahabol, and then they ask what happened. Yun na nga, sinabi na may nangyari daw na shoplifting, and then ayun, hinabol nila yung tao. Fortunately, nahabol naman natin. Tinangay ng lalaki ang isang pakete ng biskwit na nagkakahalaga ng 46 pesos. Ayon sa staff ng grocery, madalas daw nilang makita ang suspect sa grocery store. Regular siyang pumupunta rito, kaya yun tinitingnan na rin. Kaya yun yan. Nahuli naman siya doon sa police station doon. Dinala doon. Sa huli, binayaran ng lalaki ang ninakaw na biskwit. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamunuan ng grocery store laban sa lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Arestado sa Maynila ang isang lalaking gumagawa umano ng peking driver's license. Hinuli ng mga pulis at mga operatibo ng Land Transportation Office si Jeric Baluyot sa kanyang bahay sa Adelina Street sa Sampaloc nitong Miyerkules. Nakuha mula sa suspect ang mga peking driver's license, peking resibo ng LTO para sa motor vehicle registration, ilang cellphone at iba pang gamit. Ayon sa LTO, umaksyon ang mga otoridad nang may magreklamo tungkol sa paglaganap ng mga peking driver's license na ginagawa raw ng isang nagngangalang Rick. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Nagpulong ang MMDA para paghandaan ang posibleng epekto ng tigil pasada ng piston at manibela simula sa Lunes. 13 critical areas ang tinukoy ng MMDA na kanilang babantayan na karaniwang apektado ng mga transport strike. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ngayon pa lang namamroblema na ang maraming mag-aaral at empleyado kung paano papasok sa eskwelahan at trabaho sa Lunes. Kasunod yan ng 2 araw na tigil pasada ng piston at manibela. Isa na dyan si Jade na sumasakay ng jeep mula Taguig hanggang Menjola. Yung last time po na ginawa ko ay nagbike po ako to work. Pero grabe ang init. Oo nga po, yun nga din po. Aagahan po umalis. Ang kilos protesta sa April 15 at 16 ang sagot ng piston at manibela sa deadline ng PUV consolidation. Sa April 39, tinak ng deadline ng Department of Transportation sa mga operator ng jeepney at UV Express para sumali sila sa mga kooperatiba at korporasyon. Pero mismong sa bibig na ng Pangulo ng galing, wala na extension ng deadline. Panawagan pa rin ng mga transport group sa mga otoridad. Pag-aralan mo ng mabuti ang PUV Modernization Program dahil kabuhayan nila ang nakasalalay dito. Sa ngayon, pinaplansya na ang gagawing programa sa Lunes. Kung saan may manibela and piston, may mga protest center. Kasi ang pinag-usapan namin ngayon din ni Piston kung mag-merge ba kami at kung saan namin dadalhin itong mga protesta na ito ngayon. 25,000 miyembro raw ng transport groups ang lalahok sa tigil pasada sa Metro Manila na tiyak daw magpaparalisa ng transportasyon. Kaya naman babantayan ng MMDA ang higit 10 critical areas na karaniwang apektado ng mga tigil pasada. Nag-iinventaryo na rin ang mga sasakyan para sa libreng sakay. Ikinakasana po yung mga contingency measures po natin para po ma-minimize yung inconvenience ito pong pinatawag na or ilulunsad na tigil pasada kung meron man, Kabet, tama. Ang grupong Pasang Masda hindi raw sasali sa tigil pasada. Wala na ba silang kasawa-asawa? Eto na naman tayo, tigil pasada na naman. Mga kasama ko sa hanap buhay yan. Pero sa mahabang panahon po, nakaraan taon pa,
Lagi ng puro tigil pasada ang ginagawa nila. Ako nga ho, pinakamatandang leader na sa transport sector ngayon sa jeep, nagtatanong ako, may nakuha ba sila? Wala pong nangyari. Puro perwisyo po sa taong bayan. Nanawagan naman ng Manibela sa mga miyembro nito na huwag puwersahin ang mga kapwa-tsuper na ayaw sumali sa gagawin nilang strike. Pinaglalaban natin dito yung karapatan natin na huwag tayong mag-consolidate. Yung karapatan nila na makabiyahe, irespeto din natin. Ayon sa Metro Manila Council, magbabantay ang PNP sa mga lansangan para matiyak na walang harassment na mangyayari sa mga tsuper na ayaw magtigil pasada. Nararanasan minsan ng mga bumabiyahe na hinaharas po sila. Hinaharas, tinatakot, hinaharang, binubutas sa mga gulong. So, hindi po dapat ito nangyayari. And we will make sure that we will have a lot of police personnel on the ground. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y gentleman's agreement niya sa China, pero inamin niyang may usapan na bawal ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Nasa Frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Totoong merong daw na pag-usapan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there. Status quo, yan din ang salitang ginamit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na unang nagpalutang ng umano'y gentleman's agreement. Ibig sabihin daw niyan, bawal magdala ng construction materials para kumpunihin ang nangangalawang ng BRP Sierra Madre. Bagamat pareho ng sinasabi sina Duterte at Roque, giit ng dating Pangulo, wala silang kasunduan ng China. As is where is nga. You cannot bring in materials to repair and improve. Wala yan. So totoo, Mayor? Totoo yan. Na mayroong agreement? No agreement. As is where is. So bawal ang construction materials? Well, ganun. As is where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, batagal na na-repair yan, nakauwi na yan dito. Ang siniguro ni Duterte, walang kahit anong isinuko sa China ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kung meron man daw gentleman's agreement, hindi agrabyado riyan ang Pilipinas. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Huwag ko kayong maniwala yung buratik nila kasi hindi ako ganun. We have not conceded anything to China. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na horrified siya o natatakot sa naturang gentleman's agreement. Sa press con kagabi ni Duterte, derechahan niyang hinamon si PBBM kung gusto raw talaga nitong ipaayos ang BRP Sierra Madre. I challenge them na sila man sa gobyerno ngayon, di-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi makagera pagkos andyan yung Navy, di gawain mo. Bagamat itinanggi ni Duterte ang gentleman's agreement, ang China naman, inamin ito. Meron daw ganyang agreement ang China sa ilalim ng Duterte administration. Tanong tuloy ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sino ba ang nagsasabi ng totoo? He should tell the truth to the Filipino people. Is there a gentleman's agreement or not? Yun ang question ngayon. Who is lying and who is telling the truth between Duterte and China? Kalokohan din daw ang pahayag ni Duterte na pumayag siya sa status quo para lang hindi magkagera. Estratehiya na raw ng China ang pananakot at nagpadala naman ang dating Pangulo. At kung hindi natin i-repair ang BRP Sierra Madre, mangangalawang ito at masisira.
Kapag nangyari yan, papasok na ang China sa Ayungin Shoal. Totoo man o hindi ang Gentleman's Agreement, malinaw ang posisyon ng Administrasyong Marcos. Una, wala tayong kasunduang alisin ang BRP Sierra Madre. Pangalawa, bahagi ng ating exclusive economic zone ang Ayungin Shoal. At pangatlo, hindi natin kailangan ng permiso ng China sa mga resupply mission. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, dating Pangulong Duterte itinuro ang posibleng pinagtataguan ng kanyang kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy. Mga taga-suporta ng gobernador ng Davao del Norte nagbarikada sa Kapitolyo para tutulan ang suspension order laban sa opisyal. At 4 na lalaking nagnakaw ng adobo sa karinderya sa Nueva Vizcaya, arestado. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mas pinalakas pang alyansa ang makikita sa US, Japan at Pilipinas matapos sa makasaysayan Trilateral Leaders Summit. Dagdag trabaho at pinaigting na seguridad ang hatid niyan lalo na sa Pilipinas. Live mula sa Washington, D.C., nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Shaila, ano bang mga napagkasunduan ng tatlong bansa sa summit? Julius, mag-aalas 7 ng umaga dito sa Washington, D.C. at sumentro nga tulad ng inaasahan ang talakayan sa ekonomiya at depensa ng Trilateral Summit sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas sa Washington, D.C. Mismong dalawang leader, ang Japan at ang US ang nangakong alalayan at susuportahan ng Pilipinas hindi lang sa seguridad kundi pati sa iba't ibang sektor. Sinalubong ng kilos protesta sa labas ng White House ang pagbelo ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang Trilateral Leaders Summit kasamang Amerika at Japan kahapon. Sa unang beses pa lang ng paghaharap nila sa summit, malinaw na seguridad sa Indo-Pacific region ang numero 1 agenda ni US President Joe Biden, President Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sa mga nakalipas na buwan at taon, mas dumalas ang salpukan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pati na ang banta ng posibleng pananakop ng China sa Taiwan na kapitbahay lang ng Pilipinas at Japan. Kaya sa Trilateral Summit ng tatlong bansa, personal na tiniyak ni President Biden ang commitment ng Amerika na protekta ng Pilipinas at Japan sa anumang pag-atake. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Multi-layered cooperation between allies. Sa parehong summit, binigyan din ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang pagiging natural partners daw ng tatlong bansa. Mahalaga raw ang kooperasyon nila para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Kaya sa inilabas nilang joint statement, sinabi ng tatlong bansa na nababahala sila sa patuloy na agresibo at mapanganib na aktibidad ng China sa South China Sea. Nag-aalala rin daw sila sa patuloy na reclamation ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Para palakasin ang ugnayan sa seguridad, nagkasundo ang Pilipinas, Amerika at Japan na magsagawa ng trilateral at maritime exercise sa rehiyon. Susuplehan din daw ng 5 barko ng Japan ang Pilipinas. This meeting can be just a beginning. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. Bukod sa depensa, pagtutuunan din daw ng Amerika at Japan ang pag-invest sa Pilipinas. Una sa plano nila ang paglunsad ng Luzon Economic Corridor na layong ikonekta ang Subic Bay, Clark, Maynila at Batangas. Bukod pa yan sa kooperasyon sa sektor ng teknolohiya, clean energy at infrastruktura. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future, clean energy,
ports, railroads, agriculture, and much more. Kahit naman nagsama-sama, tila hindi nagpasindak sa tatlo ang China. Ayon sa Chinese Embassy, wala sa posisyon ng Amerika na makisawsaw sa issue ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi rin daw sila natatakot kahit may mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika. Julius, pagkatapos nga na nangyaring trilateral summit ay nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang piling negosyante. Ngayong araw naman ay pupunta siya sa Pentagon para makipagpulong kay Defense Secretary Lloyd Austin at sa hapon naman ay imi-meet niya o pupulungin naman niya ang media bago siya lumipad pabalik sa... Maraming salamat, Shaila Francisco. Tinuro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Mensahe pa ni Duterte sa pastor, huwag siyang idamay. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Kibuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ compound na parehong nasa Davao City. Ito raw kasi ang nagsisilbing mga refuge ni Kibuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong Kingdom compound niya dyan sa airport banda. Nakapunta na siya ng Manila o saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Pinaghahanap ngayon si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at sexual abuse mula sa Davao City Regional Trial Court Branch 12. May bukod pa siyang warrant of arrest mula naman sa Pasig RTC Branch 159 para sa kasong human trafficking. Nariyan din ang arrest order mula sa Senado dahil sa hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdinig tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa KOJC. May payo naman si Duterte kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Iginiit naman ni Duterte na hindi niya kinakanlong si Kibuloy. Wala rin daw siyang balak tanggapin ito kung sa kanya personal na susuko. Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Gingit pa ni Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hirit niya pa sa pastor. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagmamatigas si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib na hindi siya aalis ng Kapitolyo kahit sinuspindi siya ng 60 araw. Live mula sa Tagum City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo ng Davao del Norte? Cheryl, patuloy nga ang pagbarikada ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib dito sa harap ng Kapitolyo bilang pagtutol umano sa ibinababang suspension order laban nga sa gobernador. Giit nila, sila umano ang nagluklok kay Jubahib sa liderato kaya sila lang umano ang may karapatan na magdesisyon para paalisin siya sa pwesto. Mataas man ang sikat ng araw, hindi ito alintana ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Binarikadahan nila ang palibot ng Kapitolyo bilang pagpapakita nila ng suporta sa gobernador. Nakakadena rin ang mismong gate ng Kapitolyo. Hanggang kailangan niya kami, hanggang hindi pa na ibababa yung suspension niya, nandito kami, nakasuporta. Nitong Huwebes, inilabas ng Office of the President ang 60 araw na preventive suspension order laban kay Jubahib. Dahil ito sa umano'y grave abuse of authority at oppression. Nagugat ito sa reklamo ni Sangguniang Panlalawigan member Orly Amit dahil sa pagbawi ni Jubahib sa sasakyang pagmamay-ari ng Kapitolyo na naka-assign kay Amit.
Ipinahiram daw ang sasakyan sa Provincial Engineering Office, pero ibinalik raw ito kay Amit matapos ang isang buwan. Nirecall ko yung service car, pick-up. Nirecall ko dahil hindi niya ginamit. Nandoon sa bahay niya at may isa siyang lumang old na service car na nakadetailed sa kanya, issued din from the provincial government. Sagot ni Amit, legal na service vehicle ang kinuhang sasakyan sa kanya. Hinatak raw ito dahil pinag-iinitan siya ni Hubahib. Well, I question kasi the budget of the governor. Nung nalaman niya na question namin yung budget niya, especially the confidential fund, nagalit siya. Para kay Hubahib, power tripping ang ginagawa sa kanya ngayon. Hindi raw sapat na basihan ang pagbawi niya sa sasakyan para suspindihin siya. Diretsahan niya ring sinabi kung sino ang hinala niyang nasa likod ng kanyang suspensyon. Na nasa likod dito si Sap Anton Lagdamio. At ito naman talaga ang lumalabas eh. Unang-una, may galit siya dito sa rally na gawin ngayong Sunday. Ang rally na ito is peace rally eh. Hindi mo naman pwede masabi na anti-administration itong rally. Giit ni Hubahib, matagal na raw siyang gustong patalsikin ng mga kilalang karibal niya sa politika na sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at Vice Governor Oyo Uy, na ngayon acting governor ng probinsya. Nanindigan naman si Hubahib na hindi siya aalis sa Kapitolyo dahil walang basehan ang kanyang suspensyon. Hindi po ako bababa sa pwesto. Hindi ako satisfied sa order na binaba ng Office of the President. Hindi man lang ako nila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa aking side. Hindi kumbinsido rito si Acting Governor Uy. Marami ang nagsasabi na hindi dinaan sa due process. Hindi po yun, mali po yun. This is part of the due process. Lahat po tayo, government officials, civilians, everyone, no one is above the law. Sa preventive suspension, wherein iimbestiga muna. Inampihan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Hubahib. Ipinagtataka raw ni Duterte ang kawalan ng due process sa kaso. Kaya may patutsada siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. And you are, in pagganong na style, you are veering towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. I am just warning you. If you had committed a wrong, may masama siyang ginawa, imbestigahin mo. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Hindi ko kalaban si Marcos, pero along the way, magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. There's a big difference between an appointed guy and an elected guy. Ngayong araw, umapela na ang kampo ni Hubahib sa Office of the President para bawiin ang suspension order. Kapag hindi raw sila kinatigan ng Malacanang, iaakyat daw nila ito sa Court of Appeals at Korte Suprema. Cheryl, hanggang sa ngayon ay wala pa naman tugon si Sap Antonio Lagdameo ukol nga sa pahayag ni Hubahib. Ngayon ay nagkasagawa ng isang viewing party o isang watch party dito sa harap ng Kapitolyo ukol nga dito sa pagpapaliwanag sa kung bakit nga ba pinag-iinitan nitong Lagdameo at ng administrasyon itong si Hubahib. Sa kanina, Cheryl, ay hindi naman nahinto yung operasyon dito sa Kapitolyo at yung acting governor nga na si Oyo Uy ay nagsagawa naman ng isang Peace and Order Forum dito lang sa harap ng Kapitolyo para masigurado na ligtas ang buong Davao del Norte. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaaribang showbiz balita ngayong Biyernes. Reunited sa isang madamdaming pelikula ang ilang tabing ilog stars na sina Paulo Contis, Patrick Garcia at Kay Abad. Ang kanilang naging journey sa bagong proyekto, ibinahagi po nila sa News 5. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori.
Joke lang. Dating gawe. Talagang nakakamiss. Ang lakas naman kasi talagang maka-throwback feels ng tila tabing ilog reunion movie na ito ng Netflix na A Journey. Dahil after more than 2 decades, muling nagsama-sama sina Paulo Contis, Patrick Garcia at Kay Abad. Ang tatlo, bumiyahe pa Tasmania, Australia. Ito kayo napaalis sa Lungga, di ba? At pumayag na to go to Tasmania. Ikaw pa? For me, nung sinabi sa akin na it's a movie with Kay and Paolo, ay sinabi ko talaga, make sure it's Kay and Paolo, or else I won't do it. Yung isa sa factor na nagpa-yes sa akin. Kasi silang dalawa na alam kong yung husband ko rin, si Paul Jake, na kampante siya, na silang dalawa. Alam nyo ba, muntik na palang hindi matuloy ang A Journey? Nawaw mali kasi si Kay Abad dahil ibang project ang naunang ipinresinta sa kanya. Iba yung story. So parang ako, so yung character ko parang hindi importante, parang nasingit lang. So parang ako, come back, tapos gano'n lang yung character ko. Nung nag-present siya, sabi ko, Pao, iba pala yung storya. Close to their heart ang A Journey. Lalo't kwento rin ng friendship ang pelikula. Iikot ito sa bucket list road trip ng isang babaeng may cancer, kasama ang kanyang best friend at asawa. Bukod sa dibdibang storyline, dapat daw abangan ng mga naisingit na tabing ilog references at cameos. Abangan nila nga kung sino yung mga lalabas na surprises. Kakami yung mga surprises na we made sure naman na yung mga cameo nila may kinalaman sa pelikula. No? Showing na ang A Journey sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, isang kaserolang adobo tinangay ng 4 na lalaki mula sa isang karinderya sa Nueva Vizcaya. Grupo ng mga kabataan huli sa aktong humihit-hit ng solvent sa loob ng jeep. At 5 patay sa pag-araro ng SUV sa isang highway sa India. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pitong lugar sa bansa ang posibleng makaranas bukas ng damang init na abot sa danger level. Kasabay niyan, balak ng ilang LGU na magkaroon ng warning system. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. May mga dalang mini fan at bote ng tubig ang ilang estudyante ng Legarda Elementary School dito sa Sampaloc, Maynila. Binuksan na ang mga electric fan at bintana ng mga classroom para makadaloy ang hangin. May mga water dispenser din sa mga silid pangontra sa init. Ang clinic naman is readily available para dun sa mga batang naka-experience ng pagkahilo dahil sa sobrang init. Simula kahapon mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 sila ng tanghali ang klase sa mga public schools sa Maynila para makaiwas sa matinding init ng panahon. Pabor naman dito ang mga magulang kesa maghapong nasa paaralan ng kanilang mga anak. Kasi po sa case po kasi ng anak ko na minsan pag nasa ng initan, may time po na dumudugo po yung ilong niya. Kahit na simpleng init lang, nakakaramdam din siya ng pananakit ng ulo. Sobrang init nga naman talaga, especially po pagdating ng mga 1, 2 or 3 p.m. Kahit po sabihin niyo pong may open ng kanyang bintana, may mga electric fan, pero yung singaw din po mainit pa rin. Maging mga guro tulad ni Arceli, makakapagturo daw ng maayos sa gantong schedule. Ang turo kasi namin, maliliit na bata, di ba? Maliliit na bata yan. Saway ka na, ang init-init pa, pagod na pagod ka. Nakakapagod lalo ang init. Magtatagal ang adjusted schedule hanggang May 28. Plano naman ng Manila LGU na magpatupad ng warning system ngayong tag-init. Sa ilalim nito, magkakaroon ng Heat Index Action Plan Matrix ang LGU na gagabay sa kanila kung anong gagawin depende sa Heat Index forecast ng Pag-asa. Pwede raw itong ihalin tulad sa mga wind signals kapag may bagyo. For example po, kung kailan tayo magpapatupad ng cancellation of classes or cancellation of work, halimbawa po umabot tayo sa extreme caution. Halimbawa po, 33 to 41 po, yung barangay health workers, kailangan po nilang lumibot na. At kailangan po nilang siguraduhin na
napapapasok na nila sa loob ng mga tahanan yung kanilang mga constituents. Again, para maiwasan natin yung possible heat stroke. Posibleng maglabas daw na executive order dito ang LGU sa mga susunod na linggo. Bukas, 7 lugar ang posibleng makaranas ng danger level na heat index o damang init na 42 hanggang 44 degrees Celsius. Karamihan nasa Luzon. Paliwanag ng Pag-asa, easterlies o yung mainit na hangin mula Pacific Ocean ang patuloy na nakakaapekto sa bansa kaya mainit ang panahon. Posible pang magtagal hanggang Mayo ang mainit na panahon sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Iuurong na sa May 2 ang pagpapatupad ng adjusted work schedule sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa ilalim niyan, magiging alas 7 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng mga empleyado. Unang inanunsyo ng Metro Manila Council na magsisimula na dapat ito sa Lunes, April 15. Ayon kay MMC President at San Juan Mayor Francis Zamora, ito'y para mabigyan ng panahon na maabisuhan ang publiko tungkol sa pagbabago. Layon ang pag-adjust sa working schedule na masolusyonan ang problema sa pagkukommute ng mga empleyado at maibsan ang mabigat na traffic sa NCR. Ang April 15 po ay 3 araw na lamang mula ngayon. Mahalaga po kasi na malaman ng publiko yung impormasyong ito. We would like to give them more time to know that there will now be changes in terms of the work schedules. Wala muna ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa sa April 15 at 16. Sa abiso ng Department of Education, distance learning muna ang ipapatupad sa Lunes at Martes. Ito raw ay para makumpleto ang mga mag-aaral sa natitira nilang requirements gaya ng assignments at projects dahil papalapit na ang pagtatapos ng school year. Maging ang teaching at non-teaching personnel ay hindi raw kinakailangan pumasok. Ang pagpatupad ng distance learning ay kasabay ng 2 araw na tigil pasada ng piston at manibela. Abiso po sa mga motorista, may nakaamba na namang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa projection ng Department of Energy, posibleng tumaas ng hanggang piso kada litro ng diesel at kerosene, habang hanggang 20 centavos naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng gasolina. Kung matutuloy, ito na ikalimang sunod na linggo ng taas presyo sa gasolina. Ayon sa DOE, isa sa mga dahilan ng posibleng price hike ay ang tumitinding sigalot sa Gaza Strip. What's up mga kapatid? Nagpalakas lalo ang Magnolia Hotshots sa kanilang guard the wingman rotation pagkatapos nila ma-pick up si Jeric Balanza galing sa Converge Fiber Xers. Tinrade si Balanza kapalit ng isang second-round pick sa parating na draft at maglalaro na ang former Letran Knight sa susunod na laro ng Hotshots. Hindi din masyado nagagamit si Balanza sa Converge at nag-average lang siya ng 6.6 minutes a game kung saan meron siyang 2.7 points at 1.5 rebounds. Sa PVL naman, panalo ang Sherry Tigo Crossovers kontra Signal HD Spikers at buhay na buhay pa sila sa Final Four race ng ongoing All-Filipino Conference. Kinuha ng Crossovers ng important win in 3 sets, 26-24, 25-20 at 26-24. Nanguna para sa kanila si Ea Lauren na nagtala ng 16 points on 11 attacks, 2 blocks and 3 aces. Nag-ambag naman si EJ ng 13 points and 13 digs. Dikit na dikit ang laban ngayon para sa Final Four spots mga kapatid. Nangunguna sa standings ang Choco Mucho Flying Titans at PLDT High Speed Hitters na parehong may 7-1 win-loss record. Three-way tie naman sa ilalim nila ang pare-parehong 6-2 Petrogas Angels, Creamline Cool Smashers at Sherry Tigo Crossovers. Asa 6th ngayon at kumakapit pa ang Signal HD Spikers na may 5 wins and 3 losses. Importante ang kada laro moving forward para sa lahat ng kuponan. Abangan natin sinong mga didiin para mag-advance sa semis. Huwag kayong alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, grupo ng mga kabataan huli sa aktong humihit-hit ng solvent sa loob ng jeep. Budol alert, ilang inalok ng part-time na online job, naloko lang. At usapang utang na loob sa magulang, mainit na pinag-uusapan online dahil sa post ng aktor na si John Arcilla. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Showbiz, eto na nga!
mga kapatid, eto na nga, wala pa ring kupas at kaya pa ring makipagsabayan ng OG OPM band na Neo Colors. Ang kanilang concert bukas, abay, sold out na. Nagbabalik si MJ Marfori. Gaya ng kanilang hit song, tuloy pa rin sa pag-awit ng kanilang mga classic, ang iconic OPM band na Neo Colors. At sa kabila ng git-gitang kompetisyon sa audience sa mga Pinoy artist ngayon, mainit pa rin ang pagtanggap sa banda ng Pinoy music fans. Sold out na nga ang kanilang concert bukas sa Music Museum. Ang ating magagandang musika na nag-hit sa past decades. Makakatugtog kaya tayo ngayon ng wide variety of music genre. Kapag time out sa banda, busy din ang Neo Colors members sa kanilang mga trabaho sa music industry behind the scenes. Ang mga kasama namin sa Neo Colors, may mga kanya-kanyang mga music individual careers as music directors, session musicians, and producers. Isa man sa mga pinakasikat na OPM band sa kasaysayan, sumasaludo at humahanga pa rin ang Neo Colors sa young artists ngayon. Bilib nga raw sila sa tapang at laya ng mga batang musikero na ibahagi ang kanilang art, all thanks na rin sa teknolohiya. Yung mga young ones na hindi naman sila nakasign up with the labels, all that they have to do is post yung mga kanta nila online. Mga platforms na yan. Kaya yun na nga, madali kayong makabuo ng i-audience mo at ma-present yung music. Kaya congratulations sa mga young musicians natin. Keep it up and more power. Bukas, sasawahan din ang iba pang OG OPM icons na sina Glock 9, Jinky Vidal, Ice Higuera at Noel Cabangon sa kanilang concert sa Music Museum. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, usap-usapan ang opinyon ng aktor na si John Arcilla tungkol sa usapin ng utang na loob sa mga magulang. Sa isa niyang post noong April 6, sinabi ni John na normal na duty ng mga anak ang pagkupkop o pagtulong sa mga tumatandang magulang. Sabi niya, tama namang responsibilidad ng mga magulang ang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero giniit niyang responsibilidad din ng bawat anak na alagaan at arugain ang mga tumatandang magulang gaya ng kung paano nila tayo inalagaan noon. Diin pa ni John, obligahin man nila tayo o hindi, responsibilidad pa rin natin ang mga magulang natin. Paglilinaw naman niya, hindi ito rebuttal o sagot sa kahit na sino. Bago po nito, nauna nang nagtrending si Danny Barreto sa pahayag niyang hindi dapat isinusumbat ng mga magulang ang pag-aalaga sa mga anak nila para sila'y alagaan din pabalik. Paglilinaw ni Danny, hindi niya sinabing maling tumanaw ng utang na loob sa mga magulang. Yung statement lang po na yon is about those parents who still obligate or require their children to give money to them. And if hindi nila bigyan, sinusumbatan po nila ng mga responsibilidad na ginawa nila para dun sa mga anak nila. Ang sinasabi ko lang po, obligasyon po ng bawat magulang na bigyan po kayo ng edukasyon. Eto pa nga, present sa housewarming ni Catherine Bernardo ang iniuugnay sa kanyang aktor na si Alden Richards. Sa ilang video, halos hindi mapaghiwalay sina Catherine at Alden sa bagong bahay ni Kat. Si Alden tumutulong pa nga sa pag-aasikaso sa mga bisita. At kahit sa sayawan at kulitan sa slides, magkasama sina Kat at Alden. Bago po nito, nauna nang sinurpresa ni Alden sa isang birthday party si Catherine. Nang matanong naman si Alden kung ano ang real score nilang dalawa, what you see is what you get lang ang sagot niya. Naging magkaibigan sina Kat at Alden nang magkasama sila sa blockbuster film na Hello, Love, Goodbye noong 2019. Eto pa, may magjo-join na bagong host sa Barangay 5 Panalo. You heard it right mga kapatid. Bukod po kina Kagawad Gerald Napoles at SK Kayla Rivera, may paparating na siguradong magbibigay ng dagdag na saya at pampabuenas sa sitcom game show. Wala pa naman pong detalye kung ano ang kanyang magiging toka sa paghahasik ng kulit at papremyo sa show. Kaya naman, abangan ang bagong jo-join sa ating Fun Along hapon sa Barangay 5 Panalo sa Lunes, April 15, 5:30 p.m.
Arestado ang 4 na lalaking nagnakaw ng isang kaserolang adobo sa karinderya sa Nueva Vizcaya. Ang pagkuha ng ulam ng mga kawatan nakunan ng CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mag-aalas 3 na madaling araw noong Miyerkules nang dumating sa tapat ng karinderya ang 4 na lalaking ito sakay ng 2 motorsiklo sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Naiwan ang isang motorsiklo, nagpalingalinga ang 2 sakay nito at nagpalit pa ng pwesto ang rider at angkas. Akmang aalis pero tumakbo palapit ng karinderya ang isang lalaki at kinuha ang isang kaserolang adobo. Agad tumakas sa mga lalaki, dala ang ninakaw na ulam. Napansin daw na may-ari ng karinderya na nagkulang ang nakadisplay na ulam. Kaya agad niyang nireview ang CCTV. Kinagabihan ng Miyerkules, naaresto ang 4 na kawatan. Ayon sa Bagabag Police, 3 sa kanila ay minor de edad. Naibalik ang kaserola pero wala na ang adobo. Hindi po nila masabi kung bakit kinuha po nila kaagad yung kaserola na punong-puno po ng adobo. Nung nagkakatak po kami ng investigation, talagang hindi po sila magsalita. Inihahanda na sana ang kasong theft laban sa mga suspect pero nagkaaregluhan. Upon filing ko ng nasabing kaso ay pinag-iusapan yung complainant at naawa naman siguro yung complainant, so ina-trust niya po yung nasabing kaso. Sa isang post, kinumpirma ng may-ari ng karinderya na nag-aayos na sila ng mga nagnakaw ng adobo. Itinanggi niyang binayaran siya ng 12,000 pesos ng bawat suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, lalo na po sa mga naghahapunan, usapang ulam tayo sa maaaring pinakasikat na pagkaing Pinoy, ang adobo. Pero ang matagal ng debate tungkol dito, ano ba talaga ito? Pagkaing Kastila o talagang Pilipino? Ang sagot po dyan, pareho. Sabi rin kasi ng Spanish chef at culinary scientist na si Borja Sanchez, bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa, kumakain na ang mga Pinoy ng adobo. Yun nga lang, itong sinauna nating adobo, kilaw daw ang talagang tawag dito. Hinalintulad daw kasi ng Spanish scholar na sumulat ng Vocabulario de la Lengua Tagala na si Pedro de San Buenaventura itong pagkain ito sa kanilang adobo. Vinegar-based o may suka rin kasi itong kilaw. Well-marinated din ang karne nito, alinsunod sa salitang Kastila na adobar, na ang ibig sabihin ay to marinate. E yung paglalagay naman ng toyo sa adobo, impluwensya na ng mga mangangalakal na Chinese rito po sa ating bansa. Sa ngayon, napakarami ng uri ng adobo. Chicken, pork, beef, pusit, sagata, sasin o kaya naman ay puti. Depende na lang sa kung anong gusto mo, sigurado may adobo para sa'yo. Sa lahat po ng mga ito, hindi maikakaila ang naging ambag ng mga pagkain ito sa ating kultura at kasaysayan. Huwag po sana natin itong kalimutan, tulad ng ating araw-araw na paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, mga kabataang gumagamit ng solvent sa loob ng jeep sa Cebu sa Pulsa Video. Ilang TV5 personalities binahagi kung paano sila na biktima ng mga deep fake scam. At 5 patay sa pag-araro ng SUV sa isang highway sa India. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nababahala ang ilang residente ng Cebu sa mga kabataang sumasakay ng jeep at sumisinghot ng solvent. Nagagalit pa nga raw ang mga bata kapag sila'y sinisita. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nabulabog ang ilang pasahero ng jeep sa Cebu City matapos sumakay ang grupo ng mga bata na sumisinghot ng rugby. Ang 3 sa kanila nakalambitin pa sa pinto ng jeep. Pinababa na sila ng ilang pasahero. Pero patuloy sa pagsinghot ang mga bata at nagagalit pa. Ang mga tsuper sa lungsod nababahala at napeperwisyo sa mga bata. Hindi raw umaalis sa mga ito kahit sinisita na nila. Grabe sila. Sumasakayan sila sa aming jeep, humihitip ng solvent. Grabe yung perwisyo ang dala nila. Kung sisitahin mo naman, pagbubuhatan kami mga driver ng kamay.
Pinuntahan naman ng News 5 ang tulay na ito kung saan madalas umanong magtipo ng mga kabataang sumisinghot ng solvent at gumagamit ng iligal na droga. May ilang bata kaming naaktuhang humihit-hit ng solvent. Binabantayan na raw ng mga pulis ngayon ang nasabing tulay para masita ang mga humihit-hit ng solvent. Ayon sa City Social Welfare Services ng Lungsod, na-rescue na ang 2 sa 5 nag-viral na nagsosolvent sa loob ng jeep. Karamihan sa kanila sa gilid ng kalsada nakatira. Patuloy rin daw ang iba't ibang programa para masagip ang mga batang paggala-gala sa lansangan. Pananagutin din ang mga magulang ng mga kabataan. Under the family code, they're supposed to take care of their children. They have to afford support to the children. So, in case of negligence, they'll be liable for negligence. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Talamak ngayon ang pambubudol gamit ang deep fake at mga task scam na nangangako ng libu-libong pisong kita. Ang mga modus na yan tatalakayin sa Budol Alert. Ang bagong frontliner sa pagbabalita ng News 5 na si Ruth Cabal, minsan na rin palang nabiktima ng deepfake scam. Sa naturang video na kumalat, makikita si Ruth sa set ng dati niyang programa. Ibinida umano niya rito ang 14,000 pesos na investment na pwedeng manganak umano ng 100,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Pero ang lahat ng yan, scam! Nagulat ako na mukha ko yung nakita ko, and then it was my newscast, and then I thought I really heard my own voice. Hindi lang si Ruth ang nabiktima ng deepfake scam, pati ang doktor at vlogger na si Doc Dex Makalintal hindi nakaligtas. Lumabas sa isang sponsored ad na ginamitan ng mukha ni Doc Dex na ine-endorso niya ang pinapahirumanong gamot na neurogenic cream. Nakakashock kasi ako eh. Mukha ko, boses ko, pero hindi yun yung sinasabi ko. At mga nabudol sa isang task scam na nagsimula sa alok na part-time job online, ibinunyag ang modus. Pinangakuan sila ng libu-libong pisong kita sa paglalike lang ng videos online. Pero ang na-invest nilang pera, naglahong parang bula. Hindi ko alam kung paano nangyari nung araw na yun. Ba't ako nagpadala? Abangan ang kabuuang kwento ng deepfake at task scam sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4:30 ng hapon, bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Nikki De Guzman, News 5. Patay ang isang pamilya at rider matapos araruhin ng SUV ang isang motorsiklo sa highway sa India. Ang Frontline News Abroad sa report ni Maricel Halili. Sa kuha ng CCTV na to sa kahabaan ng highway sa Tirumam-Galma, India, makikita ang matuling takbo ng isang SUV sa kanang lane ng kalsada. Maya-maya pa, tinumbok na nito ang nasa harapang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumila po ng motorsiklo. Parang inilampaso naman ang rider nang makaladkad siya ng ilan pang metro bago na iwan sa gitna ng highway. Pero di pa riyan natatapos ang disgrasya nang tumama naman sa center island ng SUV. Dito na nagpaikot-ikot ang sasakyan papunta sa kabilang lane hanggang sa tuluyan ang tumilapon sa gilid ng kalsada. Muntikan pang ang tamaan ng SUV ang lalaking ito. Agad iyang pinuntahan ng mga taong nakakita. Nagkalat naman sa highway ang mga nasirang parte ng sasakyan. Base sa ulat, 5 ang nasawi sa insidente. Kabilang dyan ang 4 na miyembro ng pamilya na nasa loob ng SUV at ang rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, biggest winner sa 2023 Philippine Esports Awards ang M5 World Champion at MPLPH Season 12 winner AP Bren. Tinaguri ang 2023 Esports Organization of the Year at 2023 Esports Team of the Year ang Bren. Hindi lang yan, nag-uwi din ang mga individual awards ang mga members ng koponan. In-award kay AP Bren Captain Pew ang Athlete of the Year, habang Pro Mobile Athlete of the Year naman si XP Laner Flap TZ. Siyempre, deserve na deserve ni Coach Ducky ang Coach of the Year at si Sir Bengs ang Manager of the Year.
Sa PBA, natigil agad ng Phoenix Fuel Masters ang kanilang 2-game losing streak pagkatapos talunin ang Converge Fiber Xers kanina sa PhilSports Arena 113-107. Akyat ng 2-4 ang koponan habang 0-7 na ang Fiber Xers. Nanguna para sa Fuel Masters si Jason Perkins na nagtala ng 26 points and 13 rebounds habang nasayang ang 32-point, 16-rebound night ni Justin Arana. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, ibabahagi natin ang mga dapat gawin para maibsan kahit papano ang init. Alagang aso sa Bacolod patay sa tuklaw ng ahas matapos protektahan ang amo. At ang patikim sa ikalawang linggo ng mga patok na top 5 na mga kwento ni Mark Logan sa ating Kwento Sang Minuto. Tuloy-tuloy pa makamulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ang tindi ng init kaya dapat stay hydrated mga kapatid. Pero bukod sa malamig na tubig, may mga murang food trip din na patok sa mga Pinoy to beat the heat. Alamin yan sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Ngayong sintaas ng lagnat ang heat index sa ilang lugar sa bansa. Kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy kung paano maiibsan ang init. Dito sa Clemente Street sa Maynila, patok na patok ang nagpapawis sa lamig na calamansi juice. Mapa dine-in o take-out. Sold ka sa isang baso na nagkakahalaga ng 10 piso. Tama lang po yung tamis niya, tapos mahagot po sa lalamunan, kaya nakakawala po ng uhaw. Maganda to sa kalusugan, may vitamin C na iwas sakit. Mabenta rin ang buko juice. Kaya sa 10 piso kada baso, ang kita ni Junior maghapon panalo! Malakas sa palamig. Nasa ano lang yan, nasa 800 o 700 isang araw. Sa Tayuma naman sa Maynila pa rin. Alas 12 pa lang ng tanghali, blockbuster na ang pila para sa viral na halo-halo ni Mami Sheng. Ano bang espesyal sa mekos-mekos mo? Di siya yung mga ordinaryong Pilipino halo-halo lang, di ba? Sa akin kasi prutas ang gamit ko. Avocado, mangga, ube, makapuno, mais, gano'n. Yung simple lang din naman, kumbaga. Kaya naman pala kahit taga-kabilang barangay, dumayo pa ma-experience lang ang halo-halo. Sa halagang 50 to 70 pesos, solve na ang cravings mo. Sa mga mahilig mag-online shopping dyan, i-add to cart nyo na itong solar-powered rechargeable electric fan. Tingnan nyo to puno na halos ng karga. Pwede nang i-on yan at magpahangin. Dagdag hangin din yan, ang sarap, refreshing. Diba? Saya 800 only. Pero kung barya-barya lang ang afford, may tatalo pa ba sa diskarte ni Josa Tondo? Sa halagang 5 piso, may isang malaking mangkok na siya ng crushed ice. At no, hindi niya ito gagawin konyelo, kundi kakainin na ng diretso. Diretso ng papak, hanggang madali lang naman siya matunaw. Kung ano man ang diskarte mo para maibsan ang init na nararamdaman, laging tandaan, uminom ng maraming tubig at huwag magbilad sa araw para iwas heat stroke. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Hero dog kung ituring ay isang Shih Tzu sa Bacolod City na namatay matapos matuklaw ng ahas. Kwento po ng fur parent na si Chucky. Sabado ng madaling araw nang makita ng kanyang pamangkin ang asong si Z na nasa likod ng ref at napuluputan na ng ahas. Nagising daw ang pamangkin dahil sa mga tahol at iyak ni Z. Ay kay Chucky, may kagat si Z sa paa at humingi sila ng tulong sa barangay. Kung hindi raw dahil kay Z, baka sila ang kinagat ng ahas. Pagkatapos na na-secure yung ahas, dali-dali namin kinuha yung Z. Ako mismo nag-try na i-revive siya, CPR siya. Halos mga 30 minutes ata yung nag-CPR ako sa kanya. Nakita yung dugo, lumabas na silong na wala na, give up na ako.
Na-turn over na ang sawa sa DNR. Dito naman tayo. Instant hit ang muling pagkukwento ng ating resident kaka na si Mark Logan tuwing weekend. At sa ikalawa nitong linggo, may mga halip na kwento na namang ibabahagi si Mark. At ang patikim sa mga pampa-good vibes na yan, ihatid sa kwento, 1 minuto. Narito na ang dahil sa super high na heat index, babaha ng iba't ibang klaseng palamig. On top of mga nagiinit na ulo, mga iba't ibang klaseng halo-halo. Eto, usong-usong gimmick, sala sa init, sala sa lamig. Pakukuluan sa asukal na ganito, tapos itatambog sa yelo. Sino nga bang nasa likod ng estatwang ito? Na kapag naglaglag barya-modus kayo, bigla na lang nagkakabuhay ito. Dahil summer, kaliwat kanan ng Tulian Festival. Goodbye na tutoy, welcome na si Big Boy. Kung type nyo naman kumain outside, ingat lang po sa PG on the side. Sasakmanin ni Buraut Queen ang kahit anong makakain, kahit di siya imbitado. At pasyal tayo sa Tondo ngayong April Fools. Pulse, siyang katerbang Pulse dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Marami tayong pwedeng gawin. Oo nga. Sa kwento, ay hintayin niyo po yan. Oo. Ang mga kwento ni Mark Logan. Pero yung adobo kanina, no? Yung kinuha, no? Sarap siguro. Parang luto mo siguro yun. Magaling magluto ng adobo to. Oo, the best. Magpahalo-halo ka muna, magpapa-adobo ko. Pag nagpa-adobo ka, kukunin ko agad ka. At yan ang mga balita at impormasyon dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Hinihintay niya talaga yung halo-halo mo eh. Kailangan. Oo. Mga kapatid, kami po ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.